Alam mo, Mr. Ricardo, may isang kasabihan. Ang boses ko ay mahinahon, ngunit tila isang patalim na humihiwa sa nakabibinging katahimikan ng boardroom. Lahat ng mga mata ay nasa amin. Nasa kanya, na nakaluhod sa mamahaling carpet, ang mukha ay basang-basa sa pinaghalong pawis at luha. At sa akin, na nakatayo sa harap niya, walang bahid ng anumang emosyon. Mag-ingat ka raw sa mga taong tinatapakan mo paakyat, dahil sila rin ang masasalubong mo sa iyong pagbagsak. Humakbang ako palapit, at napaurong siya na parang isang asong tinatakot. At heto ka ngayon, bulong ko, sapat lang para marinig niya. Nasa paanan ko. Kaya itanong mo sa sarili mo, sulit ba ang lahat? Ang pagiging arogante mo. Ang pagpapahiya mo sa dalawang matandang ang tanging pangarap lang ay magdiwang ng kanilang anibersaryo sa restoran mo. Sabihin mo sa akin, Mr. Ricardo, sulit ba? Hindi siya makasagot. Ang tanging maririnig lang ay ang kanyang mga hikbi. Ang dating hari ng kanyang munting kaharian ay isa na lang ngayong pulubi na nagmamakaawa para sa kapatawaran. At habang tinititigan ko siya, hindi awa ang naramdaman ko, kundi isang malamig na kasiyahan. Ito ang bunga ng kanyang mga ginawa. Ito ang kabayaran. At sisiguraduhin kong matatandaan niya ang leksyong ito habang buhay. Dahil bago ko siya naging empleyado, una niya akong naging biktima. At ito ang kwento ng aking matamis na ganti. Ang pangalan ko ay Isabel Reyes. Kung titingnan mo ako sa unang pagkakataon, marahil ay iisipin mong isa lang akong babae na pinalad sa itsura. Madalas kong marinig ang mga papuri, ang kutis ko, ang hubog ng aking katawan, ang mga mata kong sabi nila inangungusap. Sa mundong ito, madalas, ang ganda ay isinusumpa at ikinatutuwa. Para sa iba, ito ay isang puhunan. Para sa akin, ito ay isang hamon na patunayang mailaman ang aking isip sa likod ng mukhang ibinigay sa akin ng Diyos. Lingid sa kaalaman ng marami, ako ay isang Senior Vice President sa Veridian Capital, isang higanting investment firm. Ang mundo ko ay umiikot sa mga numero, sa stock market, sa pag-aaral ng mga kumpanyang bibilhin at palalagin. Hawak ko sa aking mga kamay ang kapalaran ng mga negosyong nagkakahalaga ng bilyon-bilyon. Ngunit sa kabila nito, pinili kong mamuhay ng simple. Isang conscious na desisyon. Nakikita ko ang mga kasamahan ko sa industriya, mga mansyon, sports cars, mga damit na katumbas na ng isang bahay. Pero hindi ako iyon. Para sa akin, ang karangyaan ay isang haula. Mas pinili ko ang katahimikan ng isang simpleng apartment, ang kaginhawaan ng isang ordinaryong sasakyan, at ang kalayaan na maglakad sa mall na hindi pinagtitinginan. Ang tunay na yaman ko ay hindi nakadeposito sa bangko. Ito ay nasa mga ngiti at yakap ng aking pamilya. Lalo na ang aking mga magulang. Sina papa at mama ang aking mundo. Galing kami sa hirap. Naaalala ko pa noong bata ako, ang kanilang maliit na karinderya ang bumuhay sa aming tatlo. Si mama ang kusinera, si papa ang tagahugas at taga-deliver. Ang amoy na nilutong adobo at sinangag ang bumuo sa aking pagkabata. Ang kanilang mga kalyo sa kamay ang nagpaaral sa akin sa pinakamagagandang unibersidad. Ang kanilang mga pangarap para sa akin ang naging gasolina ko para marating kung nasaan man ako ngayon. Kaya naman nang papalapit na ang kanilang 30th wedding anniversary, isang napaka-importanting milestone, gusto kong ibigay sa kanila ang mundo. Gusto kong iparana sa kanila ang isang gabi na parang sila ang mga bida sa isang fairy tale. At may isang lugar na laging naulit sa mga kwento ni Papa. Noong mga bata pa kami ng mama mo, Isabel, madalas niyang sabihin habang nagkakape kami, sa tuwing sasahod ako sa dati kong trabaho, sinusundo ko siya. Lagi kaming dumadaan sa harap ng La Corona. Nakatayo lang kami doon, nakatingin sa loob. Ang gaganda ng mga ilaw, ang eleganting mga tao. Sabi ko sa mama mo, mahal, balang araw, dadalhin kita dyan. Kakain tayo dyan sa anniversary natin. Isang pangakong binitawan sa gitna ng kanilang kahirapan. Isang pangarap na itinago nila sa kanilang mga puso sa loob ng 30 taon. Ang La Corona. Ang institusyon. Ang tuktok ng karangyaan sa aming syudad. Ang lugar kung saan ang isang baso ng tubig ay mas mahal pa sa isang buong meal sa karinderya ni na mama dati. Ngumiti ako. Hindi na nila kailangan pang managinip. Ako na ang tutupad nito para sa kanila. Iyon ang magiging regalo ko. Isang gabi sa La Corona. Ang hindi ko alam,
ang pangarap na iyon ay magiging isang bangungot na susubok sa aking pagkatao at magtutulak sa akin na ilabas ang isang panig ng aking sarili na hindi ko akalaing mayroon pala ako. Puno ng pananabik, tinawagan ko ang La Corona. Ang sumagot ay isang boses na malamig, tila robot. Walang init, walang buhay. La Corona, good afternoon. Good afternoon, masigla kong sagot. Gusto ko sanang magpa-reserve para sa 2 tao. Sinabi ko ang petsa at oras. Idinagdag ko pa, para po ito sa 30th wedding anniversary ng mga magulang ko. Napaka-espesyal po nito. Umaasa akong kahit papaano ay magkakaroon ng kaunting personal na touch. Hold please, sabi lang niya. Matapos ang isang mahabang minuto ng pagtipa sa keyboard, bumalik siya. Okay, ma'am. We have a table. Name please. Isabel Reyes. Okay, Miss Reyes. Reservation confirmed. We have a strict dress code. We require confirmation 24 hours prior. Thank you. At click. Binabaan ako. Napabuntong hininga na lang ako. Ganoon siguro talaga sa mga lugar na tulad nito. Ang mahalaga, may pwesto na kami. 1 linggo bago ang malaking araw, naisip kong dumaan ng personal. Gusto ko sanang makiusap kung pwedeng mag-set up ng isang maliit na sorpresa. Isang bouquet ng puting rosas para kay mama. Isang maliit na cake. Mga simpleng bagay na magpapasaya sa kanila. Hapon ng Sabado, pagkatapos ng ilang lakad, nagpunta ako roon. Nakasuot lang ako ng malinis na puting blouse, isang pares ng mamahaling dark wash jeans, pero walang brand na nakikita, at komportabling leather flats. Simple. Understated. Hindi ako mukhang milyonarya. Mukha lang akong pangkaraniwang babae. Pagpasok ko sa malaking pinto, ang bigat ng katahimikan at karangyaan ay sumalubong sa akin. Bago pa ako makalapit sa hostess, isang lalaki ang lumabas mula sa isang opisina sa gilid. Matangkad, nasa mga mid-50s, may tiyan na halatang galing sa masasarap na pagkain, at nakasuot ng isang suit na mas mahal pa siguro sa kotse ko. Siya ang may-ari, si Mr. Ricardo. Ang kanyang mga mata ay parang isang X-ray machine. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. At doon, sa sulok ng kanyang mga labi, nakita ko ang isang bahagyang pag-angat, isang ngisi na puno ng pangmamaliit. Isang tingin na nagsasabing, anong ginagawa ng isang tulad mo dito? Yes? May I help you? Tanong niya, ang boses ay magalang sa forma, pero may yelo sa tono. Umiti ako. Hello po. May reservation po ako for next Saturday. Isabel Reyes. Gusto ko lang po sanang magtanong tungkol sa ilang maliliit na detalye. Inulit niya ang pangalan ko, Isabel Reyes, na parang isang salitang banyaga na hindi niya maintindihan. Tumaas ang isang kilay niya. Sigurado ka ba, iha? Baka sa La Corona Express ka dapat, doon sa mall. Ito ang fine dining branch. Ang salitang iha ay parang isang sampal. Hindi ito magalang. Ito ay mapangmaliit. Naramdaman ko ang pag-init ng aking dugo, pero pinanatili ko ang aking composure. Hindi po, sigurado po ako. Dito po ang reservation ko. Bumuntong hininga siya, na parang ako ang pinakamalaking abala sa kanyang araw. Hisa, sabi niya ulit, lumapit ng kaunti na parang may ibubulong na sikreto. Our patrons here are of certain stature. Politicians, business tycoons. Ang isang dinner dito, baka katumbas na ng isang buwang sahod mo. Baka mas mabuti kung humanap ka na lang ng lugar na mas abot kaya para hindi ka mapahiya sa date mo. Hindi ako makapaniwala sa direktang kabastusan. Hinuhusgahan niya ako base sa aking itsura. Tinatantya niya ang laman ng wallet ko base sa aking kasuotan. Isang apoy ng galit ang nagsimulang mag-alab sa aking dibdib. Ang executive sa loob ko ay gustong sumigaw at sabihin kaya kong bilhin hindi lang ang dinner, kundi ang buong restoran niya. Pero pinigilan ko ang sarili ko. Ito ay para kina mama at papa. Isang matamis, halos nagyelong ngiti ang isinukli ko. Huwag po kayong mag-alala sa presyo, sir. I find it perfectly reasonable. Ang concern ko lang po ay ang mga maliit na request ko para sa anniversary ng mga magulang ko. Ipinagpatuloy kong ipaliwanag ang tungkol sa bulaklak at cake. Umiling siya. We don't do that. Masyadong common.
It ruins the refined aesthetic of our establishment. We are not a party venue, Miss Reyes. We are La Corona. Ang pagmamataas sa boses niya ay halos nakakasuka. I see, malamig kong sagot. Kung gayon, aasahan ko na lang na magiging perpekto ang serbisyo ninyo sa gabing iyon. My reservation is secure, a trust. Of course, sabi niya, iwinawasiwas ang kanyang kamay na parabang pinapaalis na ako. Umalis ako sa lugar na iyon na may kumukulong dugo. Ang dapat sanang isang masayang paghahanda ay naging isang mapait na paalala kung gaano kabulok ang ilang tao kapag nabigyan ng kaunting kapangyarihan. Ngunit isinantabi ko iyon. Para sa kanila. Kakayanin ko ang isang aruganting may-ari para sa isang gabing kaligayahan ng mga magulang ko. Hindi ko lang alam na ang arugansyang iyon ay simula pa lang pala ng isang gabi ng matinding kahihiyan. Dumating ang gabi ng kanilang anibersaryo. Ang buong bahay ay puno ng saya. Tinulungan ko si Mama na magsuot ng isang eleganteng navy blue dress. Si Papa, sa kanyang pinakamagandang barong, ay mukhang bumata ng 10 taon. Ang kanilang mga mata ay may kislap na matagal ko nang hindi nakikita. Sila ay parang mga teenager na pupunta sa kanilang unang prom. Anak, salamat dito ha, sabi ni Mama, hinahaplos ang tela ng kanyang damit. Parang panaginip. Walang anuman, ma-deserve niyo po ito, sagot ko, habang pinipigilan ang sarili kong maluha sa saya. Pagdating namin sa La Corona, ang valet ay magalang na kinuha ang aming sasakyan. Ang mga malalaking pinto ay bumukas at pumasok kami. Magkahawak kamay sina Mama at Papa, ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkamangha at pananabik. Sumunod ako at ang puso ko ay umaapaw sa kaligayahan para sa kanila. Ngunit ang kaligayahang iyon ay biglang naglaho. Sa gitna ng lobby, nakatayo si Mr. Ricardo. Nakapamaywang. Ang kanyang mukha ay isang blankong pader. Hinarangan niya ang aming daan. Good evening, Miss Reyes, sabi niya, ang boses ay formal at walang buhay. Good evening, sagot ko, biglang kinabahan. We're here for our 7 p.m. reservation. Tumingin siya sa akin, pagkatapos ay sa aking mga magulang na nakabihis ng magara, at pagkatapos ay bumalik sa akin. May isang kislap ng kasiyahan sa kanyang mga mata. Na para bang matagal na niyang hinihintay ang sandaling ito. I'm afraid we have the problem, sabi niya ng malakas, sapat para marinig ng ibang mga bisita sa paligid. Naramdaman ko ang paghigpit ng hawak ni Mama sa braso ni Papa. Anong problema? Tanong ko, ang boses ko ay nagsisimula ng manginig. Nagkaroon ng administrative oversight, sabi niya, pero ang kanyang ngisi ay nagsasabing hindi ito oversight. A senator and his entourage made a last-minute booking. A very important client. We had to make some adjustments. Unfortunately, your table was one of those that had to be relinquished. Ang mundo ko ay tumigil. Dito. Sa harap ng aking mga magulang. Sa harap ng lahat. You canceled our reservation. Ngayon lang. Hindi ko makapaniwalang tanong. Pero kinumpirma ko ito. Personal akong pumunta rito. Business is business, Hija, sabi niya, nagkibit balikat. We have to prioritize. I'm sure you understand. Ang kahihiyan. Iyon ang pinakamasakit. Nakita ko ang pagbagsak ng balikat ni Papa. Nakita ko kung paano pilit nang umiti si Mama, sinusubukang maging matatag para sa akin. Nakita ko ang mga mapanuring tingin ng ibang mga bisita, ang mga bulungan. Kami ang eksena. Kami ang palabas. Para lalong lagyan ng asin ang sugat, kumuha si Mr. Ricardo ng isang sobre. But since you made the trip here, iniabot niya ito sa akin. A 50% off voucher for our express branch in the mall. May treat. Iyon na. Ang huling pako sa kabaong. Ang insulto. Matapos kaming ipahiya, bibigyan niya kami ng discount voucher na para bang kami ay mga pulubing nagmamakaawa. Ang nag-aalab na galit sa aking dibdib ay biglang namatay. Napalitan ito ng isang bagay na mas malamig, mas matalas, at mas mapanganib. Isang nagyayelong kalmadong determinasyon. Tinitigan ko ang sobre, pagkatapos ay tinitigan ko siya sa mata. Salamat na lang, sabi ko, ang boses ko ay halos pabulong ngunit matatag. Keep it, baka mas kailanganin mo yan kaysa sa amin.
Hinawakan ko ang kamay ni Mama at ang braso ni Papa. Tara na po. May alam akong mas magandang lugar. Habang papalabas kami, habang ang mga mata ng lahat ay nakasunod sa amin, narinig ko ang isang mahinang tawa mula kay Mr. Ricardo. Isang tawang mapang-asar. Ang tunog na iyon tumatak ito sa aking kaluluwa. At sa sandaling iyon, isang pangako ang binuo ko sa aking isipan. Hindi lang niya pagsisisihan ang ginawa niya. Dudurugin ko siya. Sa loob ng kotse, ang katahimikan ay mas mabigat kaysa sa 1,000 sigaw. Si Mama ay nakatingin sa labas, nakikita ko ang pamumuo ng luha sa kanyang mga mata. Si Papa ay mahigpit na nakahawak sa manibela, ang kanyang panga ay mariing nakatikom. Okay lang yan, anak, basag ni Papa sa katahimikan, ang boses ay garalgal. Hindi naman importante ang lugar. Nga, anak. Huwag mo nang isipin yun, pilit ng ngiti ni Mama. Ang mahalaga, magkakasama tayo. Ang kanilang pagiging maunawain ang lalong dumurog sa puso ko. Dapat ay nagagalit sila. Dapat ay sumisigaw sila. Pero inuuna pa rin nila ang nararamdaman ko. At iyon ang nagpasiklab sa nag-aalab na apoy sa loob ko. Ang galit ko ay hindi na lang para sa sarili ko. Para na ito sa kanila. Sa gitna ng aking pagkuyom ng kamao, sa gitna ng pag-iisip kung paano ko sisimulan ang aking ganti, biglang nagring ang aking telepono. Mr. Harrison. CEO. Ang CEO ng Viridian Capital. Ang pinakamataas na boss. Ang puso ko ay kumabog ng malakas. Sinagot ko ito. Isabel, sabi niya. Sorry to call on a Saturday night. I need your final word on Project Crown. Project Crown. Ang code name. Bigla, ang lahat ng piraso ng puzzle ay nagkabit-kabit sa aking isipan. Ang La Corona restaurant chain. Ang kanilang pagkalugi. Ang kanilang desperadong paghahanap ng buyer. Ang aking pag-aalinlangan sa loob ng ilang linggo kung itutuloy ba ang acquisition. Ito na. Ang tadhana. Ang karma. Hindi ito isang simpleng tawag. Ito ay isang basbas. Ito ang sandata na ibinibigay sa akin ng universo. Isang malamig, mapanganib na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ang babaeng pinalayas at ipinahiya kanina ay ang babaeng magpapasya sa kapalaran ng buong kumpanya. Huminga ako ng malalim at ang lahat ng panginginig sa aking katawan ay napalitan ng isang bakal na determinasyon. Sir, sabi ko, ang boses ko ay matatag at puno ng otoridad. My decision is made. And we're buying it, all of it. I want a hostile takeover if necessary. I'll lead the charge myself, first thing Monday. I want the company in my hands every Friday. No excuses, no delays. Nagkaroon ng sandaling katahimikan. That's decisive, Isabel. What changed your mind? Tumingin ako sa labas ng bintana, sa nagdaraang mga ilaw ng syudad. Let's just say, I found a very compelling reason to invest. We will turn this company around, sir. I guarantee it. I trust you, Isabel. It's yours. Pagkababa ko ng telepono, tiningnan ko ang aking mga magulang na nagtataka. Umiti ako. Isang ngiti na hindi na nila nakita dati. Isang ngiti ng isang leon na handa ng Manila. Ma, pa, sabi ko. Pasensya na po ulit sa nangyari. Pero pangako sa susunod na kakain tayo sa La Corona, hindi na tayo basta-basta bisita lang. Itinuro ko ang daan papunta sa isang paborito naming mas simpleng restoran. For now, let's celebrate. The real celebration is coming soon. At sa isip ko, isang pangalan lang ang paulit-ulit, Ricardo. 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 Humanda ka. Ang sumunod na 10 araw ay isang ipo-ipo. Ginamit ko ang buong lakas at kapangyarihan ng Viridian Capital. Ang aming mga abogado at financial analyst ay kumilos na parang isang hukbo. Ang La Corona chain, na baon na sa utang, ay walang nagawa. Ang kanilang board, na takot sa pagkabangkarote, ay mabilis na sumuko. Sa loob ng 8 araw ng negosyo, natapos ang lahat. Ang pirmahan. Ang paglipat ng pagmamay-ari. Ang La Corona Corporation ay opisyal nang nasa ilalim ng aking pamumuno. Ang unang memo ko, isang mandatoryong emergency board and management meeting. Lunes.
Shamgath, Main Office. Agenda, New Vision. Is New Direction. Dumating ako sa opisina ng maaga. Nakasuot ako ng isang pulang-pula na power dress na bumagay sa kulay ng dugo. Ang aking stiletto heels ay lumilikha ng matatalas na tunog sa sahig. Ang aking mukha ay isang maskara ng profesionalismo at yelo. Isa-isang dumating ang mga ehekutibo, ang kanilang mga mukha ay puno ng kaba at pag-aalala. Huli sa lahat, pumasok si Mr. Ricardo. Ang kanyang karaniwang pagiging mayabang ay nabahira ng nerbiyos. Umupo siya sa tapat ng upuan ng pinuno, hindi alam na ang upuang iyon ay para sa akin. Nang kumpleto na sila, lumakad ako papasok at tumayo sa dulo ng mesa. Lahat sila ay napatingin. Ang mga bulungan, sino yan? Ang ganda. Bago ba siyang assistant? Pero ang titig ko ay nakapako lang sa isang tao. Nakita ko ang pagbabago sa mukha ni Mr. Ricardo. Pagkalito. Pagkatapos, isang dahan-dahang pagkilala. At sa huli, isang itsura ng purong, hindi mapantayang takot. Namutla siya na parang isang multo. Ang kanyang bibig ay bumuka, pero walang tunog na lumabas. Magandang umaga sa inyong lahat, panimula ko, ang aking boses ay malakas at malinaw. Ako si Isabel Reyes, Senior Vice President ng Veridian Capital. At bilang kinatawa ng bagong may-ari ng kumpanyang ito, ako ang bago ninyong boss. Katahimikan. Tinitigan ko si Mr. Ricardo. Bago natin pag-usapan ang kinabukasan ng La Corona, pagpapatuloy ko, pag-usapan muna natin ang nakaraan. Isang kwento lang. Tungkol sa isang babae at sa kanyang mga magulang, na ang tanging kasalanan ay ang mangarap na magdiwang sa isang magandang restoran. Isinalaysay ko ang lahat, bawat detalye. Ang mapangmaliit na tingin. Ang masasakit na salita. Ang gabi ng kahihiyan. Ang voucher. Habang nagsasalita ako, lahat ng mata sa silid ay dahan-dahang lumilipat kay Mr. Ricardo, na ngayon ay parang binuhusan ng mainit na tubig, pawis na pawis at namumula. Ang bagong La Corona ay may isang hindi matitinag na panuntunan, sabi ko, ang boses ko ay tumigas na parang bakal. Respeto. Respeto sa bawat customer, mayaman man o mahirap. Isang panuntunan na malinaw na nilabag ng dating may-ari at manager ng flagship branch. Tumingin ako sa kanya. Dahil sa iyong matinding kapabayaan, sa iyong asal na sumisira sa pangalan ng kumpanyang ito, at sa pagpapakita ng ugaling hindi katanggap-tanggap sa ilalim ng aking pamumuno, Mr. Ricardo, you are fired. Effective immediately. Hindi. Pakiusap. Sigaw niya, tumayo, ang silya niya ay tumumba. Ma'am Isabel. Patawad. At doon, lumuhod siya. Sa harap ng lahat ng mga taong dati niyang minamaliit. Lumapit ako sa kanya, yumuko, at ibinulong ang mga salitang sinabi ko sa simula ng kwentong ito. Pagkatapos, tumayo ako ng tuwid. Security, malamig kong utos. I-escort niyo si Mr. Ricardo palabas. Siguraduhin niyong hindi na siya makakatapak muli sa alinmang pag-aari ng kumpanyang ito. Habang kinakalagkad siya palabas, ang kanyang mga sigaw ng patawad ay umalingaw sa hallway hanggang sa tuluyan ng maglaho. Hinarap ko ang natitirang mga ehekutibo na gulat na gulat. Any questions? Tanong ko. Walang nangahas na magsalita. Ang mensahe ay naipadala na. Hindi natapos ang aking trabaho sa pagpapatalsik kay Mr. Ricardo. Iyon ay simula pa lang. Ginamit ko ang sumunod na mga buwan para linisin ang buong organisasyon. Tinanggal ko ang mga taong katulad niya at itinaas ang mga empleyadong may tunay na malasakit sa serbisyo. Itinaas ko ang sahod ng mga rank and file, nagbigay ng mas magandang benepisyo, at nag-imbestiga sa mga dating kaso ng pang-aabuso sa pamamahala niya. Hinanap ko ang mga waiter at chef na tinanggal niya sa walang kwentang dahilan at inalok sila pabalik na may mas mataas na posisyon. Isang buwan pagkatapos ng malaking pagbabago, dinala kong muli sina Mama at Papa sa La Corona. Sinalubong kami sa pinto ng bagong manager, may malawak na ngiti. Dinala kami sa pinakamagandang mesa. May mga bulaklak. Ang head chef ay personal na lumabas para ipresenta ang menu na ginawa niya para lang sa kanila. Nakita ko ang mga luha ng saya sa mga mata ni Mama. Nakita ko ang pagmamalaki sa mukha ni Papa. Anak, paano mo nagawa ito? Tanong ni Papa, hindi makapaniwala.
Hinawakan ko ang kanilang mga kamay. Ang taong umapi sa atin ay binigyan ako ng dahilan para gawin ito pa. Ginawa kong pag-aari natin ang lugar na minsan ay nagpahiya sa atin. Habang pinapanood ko silang nagtatawanan, na para bang sila ang hari at reyna ng mundo, doon ko nahanap ang tunay na kahulugan ng aking ganti. Hindi ito tungkol sa pagdurog sa isang tao. Ito ay tungkol sa pagtatayo ng isang bagay na mas maganda mula sa mga piraso ng isang masamang karanasan. Ito ay tungkol sa paggamit ng kapangyarihan hindi para manakit, kundi para magwasto. Para ipakita na ang kabutihan at respeto ay palaging mas malakas kaysa sa kayabangan at pagmamataas. Ang pagbagsak ni Mr. Ricardo ay nagbigay ng hustisya. Ngunit ang kaligayahan sa mga mata ng aking mga magulang iyon ang nagbigay sa akin ng kapayapaan. At iyon ang pinakamatamis na gantimpala sa lahat.